Okay, so ang pag-aaralan naman po natin ngayon is stoichiometry pa rin, pero for today is ang mole to mass calculation, and then next naman po is ang mass to mole calculation. So dito po, ang una po nating given is what mass of hydrogen can be produced by reacting 6 mole of aluminum with hydrogen chloride. So, kagaya po nung naunang video natin, ang first step po natin is ibabalance natin itong equation. Pero since ito po ay balance na, so no need to do the step 1. Pero kung hindi pa po ito balance, syempre po gagawin po muna natin yung step 1, which is ibabalance natin yung equation. Okay, since balance na siya, proceed na tayo sa pag-identify ng given and ng unknown. So dito po is meron tayong given na 6 mole of aluminum. So ilagay po natin dito 6 mole aluminum. And then for our unknown or yung hinahanap po is yung mass of hydrogen. Kapag po sinabi nating mass is grams yan. Okay, so ilagay po natin dito grams of hydrogen. Okay, so now punta na po tayo sa solving. Okay, so katulad lang po nung una, ilagay natin yung given, which is 6 mole of aluminum, and then times, then dalawang linya. Kung nagtataka po kayo kung bakit dalawang linya, sa mole to mass calculation po kasi, and sa mass to mole calculation ay may nangyayaring dalawang conversion, kaya dalawa rin po yung linya natin. So, makinig po tayo ng maayos para po maintindihan natin kasi medyo complicated to and may pattern na sinusunod. Okay, ilagay na po natin to, mole, and ang ilalagay po nating element is yung nasa given. Ulitin ko po, ang ilalagay po nating element ay yung nasa given, which is aluminum. Next, paano natin makukuha yung value nito? Ito po ay babase tayo dito sa balance equation, which is ang coefficient ng aluminum is 2. So, ilagay po natin dito ay 2. Ngayon po, ito pong dalawang ito ay ang tinatawag po nating central equation. Ulitin ko po, ayan po yung tinatawag nating central equation. And sa central equation po ng mole to mass calculation ay ang palaging element nito ay ang element ng unknown. So, ang element ng unknown is hydrogen. Ilagay po natin dito hydrogen. Also, kapag central equation, lagi po yung mole. Ulitin ko, lagi pong mole dyan, kahit po sa mass to mole calculation. So, pakitandaan po natin yung pattern. And next is yung coefficient naman. Dito sa taas, ang pagbabasehan natin dito is yung sa balance equation. So, ang coefficient ng hydrogen sa balance equation ay 3. Then, isa pa po nating tandaan na kapag mole to mass calculation, ang denominator sa central equation, which is ito, denominator, palagi pong automatic 1 ang ilalagay. So, 1 ang value nito. Next, ang ilalagay po natin dito is yung mismong unknown na natin. Okay, so lagay po natin na grams and H2. So, paano po natin malalaman yung value nito? Since ito po ay mass or grams, kapag po nakita natin ito, lagi po nating pagbabasehan ang periodic table para makuha yung value nito, which is the atomic mass ng hydrogen. So, kapag wala po kayo nito, meron din naman pong nasa-search to sa internet. Okay? So, kunin natin yung atomic mass ng hydrogen. Ito po siya. 1. Nakita po nito, 1. Okay? So, ilagay natin 1. Nakita po natin na may subscript ito na 2. So, ita-times po natin siya sa 2. So, 1 times 2 is equals to 2. So, we have the value of 2. Okay, since lahat ay may value na tayo, pwede na po natin itong i-compute. Okay, so, i-cancel muna po pala natin yung mga
label para hindi na tayo malito mamaya. May natira tayong grams of H2. So, i-compute na po natin. 6 times 3 is equals 18 divided by 2 is equals 9 times 2 is equals to 18 divided by 1 is equals to 18. So, we have the answer of 18 grams of hydrogen. Okay, next is mass to mole calculation. So, dito po may given tayong how many moles of hydrogen gas are produced if 20 grams of magnesium is reacted with hydrogen chloride. So, katulad lang po nung kanina, balance na po yung equation natin, which means hindi na po natin gagawin yung step 1, which is yung ibabalance sa equation. So, move na po tayo sa pag-identify ng given and ng unknown. So, ang given po natin dito is 20 grams of magnesium. And ang unknown naman natin is moles of hydrogen gas. Okay, so next is proceed na po tayo sa solving. Katulad lang po dito is ilalagay natin yung given, which is 20 grams of magnesium 10 times dalawang linya, since dalawang conversion din po dito. Okay, so ilalagay po natin yung grams and dito is yung given. Element po ng given. Okay, so ito po, katulad ng sinabi ko kanina, pag may nakita tayong grams, ang pagbabasayan po natin is yung periodic table para makuha po natin yung value. So, tingnan po natin yung atomic mass ng magnesium, which is ito po. And ito po yung atomic mass niya, 24. So, ilagay po natin yung value na 24. Okay. The next is, ito po yung central equation natin sa mass to mole calculation. Ang pagkakaiba po ng mole to mass sa mass to mole, ang mass to mole calculation, ilalagay po nating element is element ng given, which is mg. So, katulad lang po kanina, mole, then mole. And ang isa pa pong pagkakaiba, dito po na automatic 1 is yung numerator ng central equation, which is ito. So, ilagay po natin dito 1. Ito 1 yan. Kanina po dito is yung denominator, yung auto 1. Ayun po yung isa pang pagkakaiba. Then next, para makuha po natin yung value nito is magbabase po tayo dun sa balance equation natin. So, nakita po natin na walang coefficient dito, which means, ayan po ay may nakalagay na 1. Okay? Kapag wala pong nakalagay sa gilid niyan, ibig sabihin po ay may 1 po sa katabi nun, may imaginary 1. Okay? So, dito po ilalagay natin yung unknown, which is mole of hydrogen gas. And katulad lang po dito, para makuha natin yung value nito is magbabase tayo dito sa balance equation. Nakita po natin na wala ulit katabi tong hydrogen, which means meron po yung katabing 1. So, ayan na po yung mga nakuha nating value and i-cancel na natin para hindi na tayo malito. Ang natira is mole of hydrogen gas. Then, tsaka po natin ito i-compute. So, 20 times 1. Of course, 20 divided by 24. 0.83 times 1. And divided by 1. Which is 0.83. Yung final answer natin, 0.83 mole of hydrogen gas.